po kayo mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyo po ulit malit na lingkod kay Cristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Hangad ko po na kayo ay patuloy na lingapin ng ating Panginoong Diyos sa tuwina. Sa pagkakataon po ito ay muli na naman tayong tatalakay ng isa na namang aralin patungkol po dito sa ating pinag-uusapang 11 General Orders. At ngayon, ang tatalakayin po natin ay yung pong ika-4 na numero ng 11 General Orders. Pero yan, bago yan mga kapatid, kayo po muna ay aking anyayahan sa isang may pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Ama ng tahanan na sa mga langit, sa pagkakataon po ito ng aming paghuhuntahan sa impapawid. Kayo po ang patuloy na mga siwa at mamagitan. At dalangin din namin na sa mga araling ito, ipagkakaloob nyo po ang mga karunungang nagmumula sa inyo at maging gabay namin habang kami ay naririto at nakikiraan sa sanlibutan. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati sa inyo sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay itutuloy natin ang atin pong ginagawang pag-aaral dito po sa Gabay sa Mga Kadete. Isa pong programa ng ayon sa kasulatan na ang hangad ay ang mga kadete na yung mga kadete na nasa ganito pong sitwasyon ay mabigyan natin, makatulong tayo para mabigyan natin sila ng mga karagdagang gabay. Ano ho? Ngayon, puntahan natin ang ika-4 na numero ng 11 General Orders. Ano po ang nakalagay sa ika-4 na numero nito? Ayan, tulad po ng inyong nakikita sa screen, ang sabi po riyan ay to repeat all calls from post more distance from the guardhouse than my own. Ito po ay napakahalaga para sa isang naatasan o na-assign sa kanyang pinopostihan o sa kanyang lugar na popostihan o babantayan o pagtatanuran. No? Yan. Tandaan natin mga kaibigan na mahalaga po na kapag tayo ay nai-assign bilang bantay tanod o di kaya na-assign doon sa lugar na yon, lahat po ng magiging tawag sa atin mula sa malayo ay dapat po nating ipaalam sa sinumang magiging karelyebo natin o di kaya'y sa sinumang hindi nakatanggap o nakarinig ng mga tawag mula sa malayo. Yan. Kailangan natin bilang mga bantay pinto, bantay tanon o di kaya tagapakasiwa sa isang lugar at tayo po ay nabigyan ng instruction, kailangan po nating ulitin ang lahat ng matawag na ito upang malaman din ng ating mga kasama, ng ating mga kabady. Ibig sabihin, kapag may mga tawag o signal mula sa mga posisyon na mas malayo sa guardhouse kaysa sa atin o kaya iniradyo sa atin, itinawag sa telepono, kailangan po natin itong i-relay, ulitin sa atin pong mga kasama, sa ating mga kabady. Yan. Sapagkat mahalaga po ang bagay na ito. Ito'y tungkulin ng isang tagapagbantay o kaya'y naatasang magtanod o di kaya'y magwardya
doon po sa lugar na iyon. Ginagawa ito para matiyak na alam ng iyong magiging kahalili yung mga karagdagang impormasyon o tagubilin. Sa makatwid, kapag tayo po binigyan ng 6-4 o message o mensahe o kaya 6-5 mga assignments o kaya mga instruction na ibinigay sa atin, tulad ng ating sinabi, dapat mo itong i-10-5 o i-relay, ibahagi doon sa ating mga ka-5-9 o mga kabady o mga kasama natin para alam nila kung ano pa yung ibang mga karagdagang tagubilin mula sa iyong mga opisyal o mga nakatataas. Sa ganitong paraan, magagawa po ninyo ng gusto ang inyong mga trabaho at hindi kayo magkaka-1-6 o problema o kaya'y bulilyaso o foul sa trabaho sa darating na mga panahon. Hindi ho po pwede na sasarilinin mo lang yung mga ibinigay na mga instructions sa iyo. Ayun, ngayon, kung sakali naman na ikay ay nabigyan, nakatanggap ng tawag mula sa malayo, dapat mong klaruhin yung instruction, tagubilin, assignment o anumang ibinigay sa iyo. Kapag hindi mo maintindihan ang tagubiling ito ng iyong mga superior o ng iyong superior o di kaya ng mas nakatataas sa iyo, huwag po kayong matakot o mahiyang i-10-9 sa inyong opisyal ang nasabing tagubilin. Kailangan maliwanag po para sa iyo ang lahat ng kanyang magiging bilin para eksakto mo ring maire-relay, eksakto mo ring masasabi yung impormasyon na ibinato sa atin ng ating opisyal. Sa madaling salita, ang General Orders number 4 ay nangangahulugang kailangan mong maging responsable sa pagtanggap ng anumang tagubilin at kailangan mo itong ipagbigay alam sa iyong mga kasama o sa iyong magiging karelyebo. Ayun. Kailangan po dito, bago ka aalis sa iyong pwesto, ay nai-relay mo ng mabuti yung mga tagubilin upang ang operasyon doon sa iyong nasasakupan ay maging maayos. Ano po? Yan. Ngayon, ang sabi sa atin ng banal na kasulatan buhat sa aklat ng unang Korinto kapitulo 14 talatang 40, ang wikay ganito: datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Bilang mga kawal ng ating Panginoong Diyos, bilang mga kadete, saan man kayo na-assign, dapat gawin nating may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Mahalaga po ang prinsipyo ng kautos ng kaayusan at ang tamang koordinasyon. Napakaliwanag po ang payo sa atin ng banal na kasulatan. Sa isa pang talata,
ng Biblia, ganito pa ang ating mababasa. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Binigyan ka ng message, tapos hindi mo ibinigay doon sa iyong karelyebo o di kaya doon sa iyong iba pang mga kasama, ay baka maselan yung tagubilin, hindi nila nasunod. Darating ang panahon, maaaring ikaw lang ang maging bida, ikaw lang ang nakakalam kaya lang sa bandang huli, masisira ka sa iyong mga opisyalis. Kasi General Orders Number 4 maliwanag, to repeat all calls from post more distance from the guardhouse than my own. Dapat gumaganap kayo ng isang tungkulin ng may kaisahan, ng may pagmamalasakit. Kaya sabi ng talata ng 2:4 ng Pilipos, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Anumang tagubilin yan, anumang assignment yan, dapat nating ipaalam sa ating mga kasama, maselan man o hindi maselan, basta't ito'y tagubilin, ito'y dapat nating i-relay sa atin pong mga kasama. Dagdag pa ng banal na kasulatan buhat sa aklat naman ng Hebreo sa Kapitulo 7, talata 17, ganito naman ang wika. Sundin ninyo ang pangangasiwa o sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo at magpasakop kayo sa kanilang pamamahala, sapagkat iniingatan nilang patuloy ang inyong makaluluwa bilang mga magbibigay sulit para sa inyo. Sundin ninyo sila upang magawa nila itong may kagalakan at hindi ng may kapisan, sapagkat ito ay hindi magiging kapakinabang sa inyo. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ano po? Ang pagsunod sa mga alituntunin at utos ay isang aspeto ng ating paggalang sa nakatataas sa atin, lalo tigit sa ating Panginoong Diyos. Kaya tatandaan ho natin, mga kapatid, huwag ninyong kalilimutan ang General Orders Number 4, sapagkat yan ay napakahalaga para ho sa atin. Yan ay isang responsibilidad na iniatang sa atin ng ating pinaglilingkurang kumpanya, ng ating pinaglilingkurang agency, ng ating pinaglilingkurang Diyos. Responsibilidad po natin yan. Kailangan ang sistema ay may kaayusan. At magagawa lamang natin ito, mga kapatid, kapag tayo'y laging magiging tapat at responsable sa anumang iniaatas sa atin. Sa tutuwina, pagmalasakitan natin ang ating kapwa upang mapanatili ang maayos na sistema ng iyong pinagtatanuran. Uulitin ko po ang General Orders Number 4 bago tayo tuluyang magtapos. To repeat all calls from post more distance from the guardhouse than my own. Tayo po, mga kapatid, ay pansamantalang manalangin. Dakila po namin at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa mga pagpapaalala. Ingatan po ang bawat isa sa amin samantalang kami nasa mga tungkulin. At kayo nawa
ang patuloy naming maparangalan. Gamitin kami sa ikapaglilingkod sa amin pong kapwa. Binabalik po namin, Ama, ang aming pasasalamat sa inyo at ang aming pagluwalhati sa pamamagitan ng inyo pong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen.